Marami pang iba, Danica. Maraming lalaki nagmamahal sa'yo. Kalimutan mo rin ang nakaraan mo, Kamya. We are your family. Dinantay nito ang sarili sa kanya. Napangiti siya dahil alam ni Drake kung ano ang kailangan niya sa kasalukuyan. Madami ang naganap na kaso ni Carmela. It was chaotic. Ang di inaasahan at nakasama sa loob ni Kamya ay biglang binawi ng babae ang kaso laban sa grupo ni William. Nabigla doon si Kamya, lalo siyang nasaktan. Nais niyang maiyak sa sobrang sama ng loob. I am going to face office. Hiling niya kay Drake. Napahinga siya sa loob ng ilang araw at alam niya sa sarili, handa siyang harapin anuman ang problema. She needed to face this before she could truly accept it. Babe, hindi ko alam kung makabubuti sa iyong pagpunta sa opisina nila. Ano Drake na nag-aalala? Drake, gusto kong malaman kung bakit walang nangyayari sa kaso. Anong mararamdaman mo kung ikaw nasa posisyon ko? Nananahimik ako nang kasama ka. Nakahanda na ako ipagpaubaya kung ano man ang mga naganap noon dahil gusto ko ng peace of mind. Sila tong nangulit sa akin. Binuksan ko ang sarili ko at inalala ang nakaraan ko na pinilit ko ng kinalimutan. At pagkatapos biglang atras si Carmela. Naniniwala ako sa kanya ng sobre. Well, unfortunately, she had been deceiving us. Malungkot na sabi ni Drake. What? Napaupo siya sa makuling na couch. Natulala siya. Tanabihan siya ni Drake at saka siya inakbayan. Nagsinungaling lang ang babae. Paano nagawa yun sa kanya ni Carmela? Kailangan niyang malaman kung ano ang mga nangyari. Dalin mo ko sa opisina ni Faye? Nanginginig ang katawan ni Carmela. Nais niyang magalit. Babe, please Drake. Aniya. Nangangatog ang katawan. Nagpakawala ng malalim na hangin si Drake. Is there anything I can do? I've always got your back so I'll go with you. Nilingon niya si Drake sa ito niyakap. Ramdam niya ang pagmamahal at suporta nito kaya niya ito ginagawa. Pinipilit niyang palakasin ang kanyang loob at malaking puntos na naroon to para dagdagan iyon. I love you Drake. Hindi ko makakayang mawala ka. I love you too Kamya, more than anything. Abala si Faye sa kanyang mesa nang dumating sina Kamya at Drake. Bumagsak ang balikat ito na makita sila. Ang tanging nagawa ng abogada ay harapin sila. Kamya, please, take a seat. Tinuro nito ang couch na naroon sa gilid. What happened, Faye? Usisa niya. Unfortunately, Camilla was lying. We were deceived. Bumilog ang kamao nito na nasa makapal na table. Dito makatingin sa kanya habang ramdam niya na nagkikiskis ang ngipin nito. How could that be? Usal niya. Diretsang mata sa carpet na sahig. Pwede mo bang i-share ang mga nangyayari? Ano Drake? Nagsimula si Faye na magkwento. Well, nung araw para kunin namin ang pahayag ng grupo ni William sa paglilitis, naglabas ng video ang kampo nila bago pa sila magtanong. Bago pa ilabas ang video ang pahayag ni Carmela sa amin, inimbitahan siya ni William doon sa hideout nila magkakaibigan. She admitted she went there of her own free will. At ang sabi niya pagdating niya roon, nagawa na siyang hilahin ni William at ipakain sa kanya ang ari nito nang wala niyang pahintulot. Tumagma ang DNA ng sperm ni William, Keith at Jericho sa gamit niyang underwear. Brian's sperm was found in one of her clothes. Yun naman ang rason kung bakit sila nakasuhan. Nanuyo ang lalamunan ni Kamya habang pinakikinggan si Faye. Sinundot ng mga salita nito ang kanyang takot sa nakaraan. Do you want me to continue? Nag-aano lang tanong ng babae. Napuna ang pananahimik niya. Yes, tumango si Kamya. Nais niyang malaman ang totoo kaya siya naroon. Kailangan niyang labanan ng mga triggers sa kanyang nakaraan. Inawakan ni Drake ang kamay niya para ipaalala na naroon to sa kanyang tabi. Nagpadala siya ng mensahe kay William. 124 text messages after that incident. Di ako makapaniwalang bulalas ni Faye. Napangawi si Drake saka nagtanong. Who in their right mind would text their assistant after such an incident? Exactly. At hindi niya yun sinabi sa akin. Sinasabi tuloy ng grupo nila na nagpapapansin si Carmela kay William. At ang kaso na ito, isa lang sa mga papansin na ginagawa nito. She wanted William to focus on her and he did along with all of us. Carmela loves William. Komento ni Kamya. Hindi niya ako pupuntahan nung minarkahan ako ni William kahit 10 oras ng gabi kung wala siyang pagtingin dito. Yun ang rason na sinasabi ng kabilang kampo na matagal nang may gusto si Carmela kay William at ang nangyari nung gabi yon ay consensual. However, from my perspective, it does not necessarily prove William's innocent. Loving someone and wanting to please them does not preclude the possibility of being their victim. We can truly know what's in someone's mind. The rapist is still a rapist.
Natahimik si Camia sa sinabi nito. Pinilit labanan ang mga komento mula sa mga kaso. Kay Faye, malaking katotohanan yon basta sa kanyang karanasan. So fast forward, nung araw na binawi ni Carmela ang kaso, naglabas ng video ang kampo nila. It turned out she was the one who initiated contact with William that night. Bumilog ang kamao ni Camia. Galit na galit ako, lalo na nasabihin ni Carmela nagsisinungaling siya. Na-corner siya ng grupo ni William kaya wala na siyang choice kundi ang bawiin ng kaso. Sabi niya nais silang kunin ang atensyon ni William. Umasa siyang may babalik ni William ang pagmamahal niya matapos ang nangyari na obviously malayo sa totoong naganap. Nakarinig sila ng katok. Kinuha ang atensyon nila na nasa loob ng opisina ni Faye. Bukas ang pintuan kaya naman kita nila agad ang isa sa mga staff. I am sorry for the trouble, Attorney Burnham. Carmela is here. Lumabas mula sa kinatatay ang pader si Carmela, halatang walang tulog o pahinga. Nakikiskis ang ngipin ni Camia matapos tong makita. Nakatingin lang to sa sahig at hindi maharap ang kanyang mga mata. Narito ako para humingi ng tawad. Nito. Dinig niya na kinakabahan nito. Sa'yo rin, Camia? Napatayo si Camia at sa kagalit na sinabi, Carmela, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Why did you do that? Ako nilagay mo sa hot seat dahil alam mo na may ginawang sila sa akin? Umiiyak ang babae. Nauutal sa mga salita. I am sorry. I just want to... Sorry? Alam mo ba kung ilang araw ko na trauma at tumiyak sa bahay namin dahil kailangan kong balikan ang nakaraan? I am a victim and you, of all people, know that. Ginamit mo ako? Alam mo ba ang tunay na pakiramdam ng biktima? Patuloy to sa paghigbi, nakikiusap. I am so sorry, Camia. Kumuha sila ng atensyon sa labas ng opisina ni Faye. Sinilip na sila doon iba pang mga empleyado kaya naman naisip rin niyang ilabas si Drake. Nagpa siya na ito na oras na para umalis siya para pakalmahin ang abogada. Nag-cruise sa mga braso habang iniiwasan din tumingin sa bagong dating. At sa halip tinutok sa kalsada sa labas ng atensyon. Humihikbi si Camia na nilabas ng opisina si Faye. Galit din ang abogada habang di makatingin sa kanila si Carmela. Naniniwala siya rito. Yon ang pinakamasakit sa lahat dahil alam niyang demonyo si William. She had trusted Carmela and that trust had cost her immense pain. Nalulungkot si Camia nang bawiin ni Carmela ang kaso. Nanatili to sa bahay habang kasama ni Drake. Nais si Danica ang surpresahin si Kel ng bahay sa tapat nito na bigay ng kanyang ama ang lilipatan niya. Masaya siya dahil siya mismo magde-decorate o mag-aayos nito. Dumating ang ilang mga gamit at nagsimula siyang ayusin ang mga kasangkapan na inabot ng 3 oras. Nang dumating ang alas 6, nakatanggap siya ng tawag kay Gael. Mula sa bintana sa kwarto sa itaas, pasimple niyang sinilip ang kabilang bahay at tatagpuan ng lalaki mula ng silid nito, nakahubad. Nasa midsa sa nasaksihan. Naparunok din habang pinapasadahan ng malaadones itong katawan. Di niya inaasahan na baliwalang nagtanggal lang ito ng saplot. Di ba nito alam na posible itong makita ng kapitbahay? They are neighbors now, right? Hello, lady. Have you already taken your dinner? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi na yun bago pa sa kanya. Madalas siya nitong ayain kumain sa bahay ito. Base sa anyo nito, nakasalukoy ang humuhugot ng short sa cabinet. Gamit itong speaker o kaya naka-bluetooth headset ang lalaki. Kael, alam kong sarili mong bahay yan. Pero naisip mo naman siguro na posibleng makita ka ng kapitbahay, tama? Oh, please cover your body. Niya. Tinakpan niya ang mata ko sa nakasiwang ang mga daliri nito, kaya kita niya pa rin ang hawbda nito. Are you a stalker or something? Sinilip nito ang labas at napuno ng bukas ang ilaw sa lahat tapat ng bahay. Ang bahay niya. Naisip niyang buksan ang pintuan sa terasa at saka nakangiting kumuway sa lalaki. I'm here! Kita niyang nasurpresa si Kael. Wow! There is a woman in my neighbor's house. She is attractive and currently peering at me. What should I do? Nagawa pa nitong ipag-cruise sa mga braso kahit kitang-kita na ang buong kahubdan nito. Sa puntong to, sana makita siya ni Kael bilang magandang babae at hindi cute lang mang basta. Oh my God! Ako nahihiya sa'yo eh. Please put your clothes on. Naaliw siya sa tudyo nito sa kanya. Come here, babe. Aayain sana kitang kumain eh. Hiling nito sa kanya. Nagmadali si Danicang lumabas ng kanyang bahay at pagpunta sa tirahan ni Kael. Umingit ang gate ito na abot hanggang dibdib kaya't siguradong alam nitong nararoon na siya. Ilang saglit nagbukas ang pintuan at tinila siya nito sa loob.
Di pa rin to nakasuot ng damit. Binuhat siya ng lalaki, sinulo ang kanyang puwitan habang nakayakap ang braso niya sa leeg nito. Diretso sa kanyang labi ang mapangahas itong halik. Tila nilipad ng hangin ng lahat sa kanyang isipan at binalat siya ng init na namo sa sentro ng kanyang katawan. In the kitchen, he placed her on the island table and devoured her neck. Naglandas ang kamay ng lalaki. Mula sa kanyang leeg, humaplos sa kanyang binti hanggang isakbit ang kanyang panties at irolyo sa kanyang bias pababa. Naglalaro ang kakaibang pagnanasa sa mata nito at sinimulan siyang halikan. Hindi ito ikalawang beses na may magaganap sa kanila. Kung tutusin para pangatong normal sa kanilang relasyon, kung di sana hindi na nila namalayuan ang isa't isa kapag nagkataong nagsasolo sila sa bahay nito. Ilang saglit lang naramdaman ni Danica ang armas ng lalaki na pumaloob na sa kanya. Nagsimulang gumalaw habang hawak ang kanyang balakang at magkahupo ang labi sa kanya. She moaned, exchanging kisses with his lips. "Oh God, I love how tight you are, baby," he moaned. Danica didn't say anything, just enjoying what was there, everything she had with Kael. Napupusuan niya kung paanong umalon-alon ng kanyang katawan, kung paano rumolyo sa kanyang balat ang mga haplos nito, kung paano nito ibulong ang kanyang pangalan. The experience she has with Kael was exciting. Inangat siya nito sa makabagong karanasan na dito niya lang naranasan. Aminado siya na nalunod siya sa kanyang pagmamahal kung saan wala na siyang takas pa. Sabi nila, action speaks more than words, right? At ramdam niyang mahal siya ni Kael. Sapat yun, tama? Wala tong nobya kahit alam niya kung anong meron sa kanila. Sana lang di niya ipinagpapalagay lang ang mga bagay-bagay dahil sigurado masasaktan siya kung sakali. She was drowned loving him. They make love in that kitchen, on the couch, kahit sa shower area at sa kama nito. Inabot na sila ng 9 ng gabi, kung saan parehas kumakalamang sikmura nila. Pinaganda siya ni Kael ng pagkain. Marunong to sa napakaraming bagay na hindi niya inaasahan. He kissed her lips once more before they began to eat dinner. "I like your dishes, as always," papuri ni Danica. "Nagtrabaho ko ng college ko sa bar ng best friend ko, si Mike. Papakilala kita sa kanya." Sagot nito bago siya naman ang tinanong. "So, why are you there?" "Surprisingly, that home is mine. Binili ng daddy ko ang house and lot na yan nung last year pa. Bibigyan niya dapat sa akin kapag nakagraduate na ako." Umaliwalas ang mukha nito. "Wow, really?" "Yup, that's crazy," nito. "And I have news. You're not pregnant, right?" Kita niya ang pagkabahala sa mukha nito na kinatawa niya. "Kael, I'm not. Jeez. Umiinom ako ng pills. Ayokong kung kailan isang semester na lang tatapusin ko, dun pa ako mabuntis. Pero bakit parang ayaw mo yata?" "Not really. May mga tradisyon lang kasi yung pamilya ko na, naniniwala sila na kasalanan yung bata na ginawa bago ikasal ang babae at lalaki." Nailing to pagkatapos. She laughed. "Really? Uso pa yun ngayon?" "Wala akong pakialam pero ayokong mapahiya maging anak natin kung sakali." Napangiti si Danica. Sapat yon para maramdaman niyang nais din ni Kael na magkaroon ng anak sa kanya. Sa kabilang banda, "Sigurado akong masaya ang mommy at ate ko kapag nabuntis kita." Natutuwang sabi nito. "Unlike my dad who would definitely be angry," tudyo niya. "For sure." He kissed her cheeks. "So ano ng news?" Nakatanggap to ng tawag na pumigil sa masaya nilang gabi. Kita niya ang pagkunot ng noo ni Kael. Umawang ang labit para bang nagkatabi ditong sagutin ng tawag. "Sino yon? Bakit ayaw mo sagutin?" Sa labas lang ako. Sasagutin ko lang ang tawag." Narinig niya ang pangalan ni Faye nang sagutin nito yon. "Hello," tugon ni Kael sa tawag ng kapatid ni Liz. "Kael?" Dinig niya ang paghagulhol nito sa kabilang linya habang inuusal ang pangalan niya. "What happened, Faye?" Nag-aalala niyang tanong. "I don't know what to do, Kael. Calm down and tell me what happened." Ipinaliwanag ni Faye ang mga naganap. Nahuli nito ang Nobel na nakikipagtalit sa iba sa Amerika na tinapos itong kasunduan para magpakasal at ilang pambagay. Nabigla pa nga siyang malaman na nasa ibang bansa ang babae. Huling nakita niya ang dalaga sa opisina nung kinausap ito si Camia. Iniwasan niya to dahil kahit si Lore nagalit sa kanya nung hapon na yon. Nasasaktan siya para kay Faye, lalo na't parte siya sa mga problema nito. He felt guilty about it. Sa puntong yon hindi niya alam ang mararamdaman niya. "I need you, Kael. It's better if bumalik ka muna rito sa Pilipinas, Faye. Narito sina Ate Lauren at Liz, ang mommy mo. May pamilya kang po pwedeng dumamay sa'yo. Susunduin kita sa airport kung yun ang kailangan kong gawin. Can you please meet me in Hong Kong? I just want peace of mind, Kael.
Kahit saglit lang. Kapag nagpunta ako sa Pilipinas, hindi rin ako mapapanatag. People were expecting me to be brave. Please? Naaawa siya rito. Ang totoo, isa siya sa mga taong mataas ang ekspektasyon na malakas na babae si Faye kaya nabigla siya. Nagpatuloy to. May problema ngayon sin Ate Lauren at Liz dahil may sakit ang anak nila. Ayoko sanang guluhin muna mag-asawa kaya ikaw ang naisip ko. I'll provide the ticket. Nalingon nga si Danica mula sa kanyang kinatatayuan. Naguhugas ng pinagkainan dahilan para mapangiti siya. May kapangyarihan talaga tong itaas ang mood niya kahit kailan. Fine, pupuntahan kita. Tinapos niyang tawag kay Faye at tulala siyang umupo na muna sa bench. Di niya masabi kung mahal niya pa ang babae. Yun ang problema. Kinakapayang damdamin niya. Natanggap niya kagad ang ticket mula sa pinadala nitong itinerary. Napangiwi si Kael. Ngayon hindi na talaga siya makakayaw sa dalaga lalo na nga at gumastos na ito. Bumalik siya sa kusina. Niyakap niya sa bewang si Danica habang naghuhugas na ng plato. He placed a kiss on her neck. Nilanghap niya to. Hey, may ginagawa pa ako. Naaaliw nitong sabi sa kanya. I really like this woman. Unfortunately, kailangan na natin magpahinga. I have an early morning flight to Hong Kong tomorrow. Nakita niya malungkot ang dalaga. Lumabi ito. He teased that pouted lip by biting it. Tinabihan siya nitong matulog sa kanyang silid. Nilalanghap niya ang amoy nito habang umiikot sa isipan niya kung paano tutulungan si Faye. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong nais itong tulong mula sa kanya. He closed his eyes. Enveloped in Danica's fragrance. I'll only be doing this as her family, he thought, but he never expected that his action would devastate Danica.